Isang gabi, nagpapatrol si Sunho sa loob ng subway train. Ngunit kahit pulis siya, may isa siyang malaking kahinaan, matindi ang takot niya sa multo. Kaya nang makarinig siya ng kakaibang ingay habang nag-ikot, dali-dali siyang tumakbo palayo. Kinabukasan, nagsagawa ang Seoul Police Department ng Crime Prevention Drill laban sa mga mandurukot sa subway. Si Sunho ang direktang namuno sa operasyon sa harap ng commander at ng mga reporters. Sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng galaw, mabilis niyang napasuko ang dalawang pulis na gumaganap bilang mga mandurukot. Halos may pagmalaki na sana ng commander ang matagumpay na demonstration nang biglang may nakakagulat na nangyari. Maaaring scripted ang drill, ngunit totoong nangyari ang pandurukot. Habang abala ang lahat sa rehearsal, may tunay na mandurukot na nagnakaw sa mga tao sa loob ng tren. Agad namang sinamantala ng media ang pangyayari at mabilis na ikinalat ang balitang mismong subway police ay nabiktima ng mandurukot habang nagsasagawa ng drill. Matapos ang masusing paghahanap ngunit walang nahuling salarin, lalo pang nabigla si Sunho nang matagpuan nila ang isang bangkay sa ilalim ng upuan ng tren. Mabilis na kumalat sa media ang balita tungkol sa serial murder case sa subway. Upang mapakalma ang publiko, napilitan ang commander na ihayag na magbibitiw siya sa tungkulin kung hindi mahuhuli ang salarin sa loob ng 3 buwan. Ibinigay niya kay Sunho ang responsibilidad na hulihin ang kilalang mandurukot na si Grasshopper, habang ang serial murder case naman ay ipinasa kay Marie, ang pinakabatang team leader sa presinto. Dahil dito, agad nagsimula ang kanilang operasyon. Isang araw habang nagpapatrolya si Sunho, may napansin siyang lalaking dumurukot sa isang babae. Akma na sana siyang kikilos nang biglang ang babae mismo ang nagpabagsak sa magnanakaw. Dahil ayaw ni Bianca na maagawan ng kredito, agad niyang pinusasan si Sunho sa isang poste at nangakong babalikan siya mamaya upang alisin yon. Si Bianca pala ay isang pulis na undercover bilang biktima upang makahuli ng kriminal. Dahil sa pambihira niyang memorya, kabisado niya ang buong estruktura ng istasyon at madali niyang natukoy ang pinakamabilis na ruta upang habulin ang magnanakaw. Kahit gaano pa kabilis tumakas ang lalaki, tila multong paulit-ulit na sumusulpot si Bianca sa kanyang harapan. Samantala, desperadong sinusubukan ni Sunho na abutin ang susi ng posas habang pinagtatawanan ni Lester at Marie ang kanyang kahihiyan. Gustong-gusto ni Bianca na mahuli ang kriminal dahil nais niyang makapasok sa subway police force. Ngunit malas niya dahil si Sunho mismo ang responsable sa recruitment. Dahil sa ginawa niya rito, wala siyang nagawa kundi umuwi ng bigo matapos tanggihan ni Sunho. Para kay Sunho, puro gulo lamang ang idinudulot ng mga padalos-dalos na taong katulad ni Bianca sa kanilang team. Hindi nagtagal, muli silang nagkita sa isang subway station. Mukhang matamlay si Bianca matapos mabigo sa interview. Habang naroon sila, may napansin si Sunho na lalaking lihim na kinukunan ng video si Bianca gamit ang isang kamera na nakatago sa sapatos nito. Agad niya itong hinabol, ngunit kahit may kamera nga ang lalaki, wala naman silang nakitang laman sa storage nito. Dahil walang ebidensya, hindi nila ito maaresto. Hindi nila alam na ang manyakis at ang kasamahan nito ay matagal ng palihim na kinukunan ng video si Bianca at ang iba pang babae. Ina-upload nila ang mga ito sa illegal na website upang kumita ng pera. Upang maipakulong ang mga kriminal, kailangan ni Sunho ang opisyal na reklamo ni Bianca. Habang iniimbestigahan nila ang kaso, natukoy nila ang lugar kung saan nag-upload ng malaswang content ang dalawang kriminal. Agad nilang hiniram ang isang motorsiklo upang habulin ang mga ito. Hindi kampante si Sunho kaya sumama siya kay Bianca. Habang nasa biyahe, aksidenteng natanggal ni Sunho ang buttons ng damit ni Bianca dahilan upang mapahiya ito. Napilitan silang huminto upang isuot muna ni Bianca ang jacket ni Sunho. Dahil doon, nahuli sila sa paghabol at nakatakas ang mga kriminal. Ngunit sa halip na sumuko, lalo pang naging desperado si Bianca. Buong bilis niyang pinaharurot ang motorsiklo at dumaan pa sa tunnel ng subway bilang shortcut. Matapos ang matinding habulan, natagpuan din nila ang dalawang kriminal. Ngunit dahil sa sobrang pagod, hindi na sila naabutan ni Bianca at muling nakatakas ang mga ito. Samantala, si Sunho naman ang naiwan upang ayusin ang lahat ng problemang dulot ng reckless na paghabol ni Bianca. Pagkatapos makatakas, nagsimulang takutin ng mga kriminal ang isa nilang biktima. Pinagbantaan nila itong ilalabas ang kanyang pribadong larawan online kapag hindi sumunod sa kanilang gusto. Samantala, sina Sunho, Bianca, Lester, at Marie ay lihim na nagsiyasat ng CCTV footage sa basement kahit bawal itong gawin. Kinabukasan, pinuntahan nila ang pinagtatrabahuhan ng babaeng biktima. Doon nila nalaman na hindi na ito pumasok mula pa noong nakaraang araw. Sa pamamagitan ng litrato ng babae sa social media, mabilis na natukoy ni Bianca ang lugar kung saan ito pupunta. Sa parehong oras, dumating na ang babae sa lugar na ipinapunta sa kanya ng mga kriminal. Pagdating niya roon, agad siyang tinurukan ng pampatulog ng isa sa mga lalaki at isinakay sa isang lumang sasakyan kung saan naghihintay ang kasamahan nito. Eksaktong oras namang dumating sina Bianca at Sunho. Napansin ni Bianca ang kahina-hinalang sasakyan kaya agad niya itong nilapitan. Paglapit niya, nakita niyang ang driver ay ang parehong manyakis na lihim na kumuha ng video sa kanya noon. Agad silang nag-agawan at nagtulakan. Habang ipaparada sana ni Sunho ang motorsiklo, napansin niyang nasa panganib si Bianca. Hindi na siya nagdalawang isip at buong bilis niyang ibinangga ang motorsiklo sa sasakyan ng kriminal. Nagtagumpay silang mapigilan ang pagtakas ng mga ito, ngunit malubhang nasugatan si Sunho at muntik ng mamatay. Sa huli, nahuli rin ang dalawang kriminal. Inakala ni Bianca na pagkatapos ng lahat ng iyon ay matatanggap na siya sa subway police force. Ngunit nanatiling matigas si Sunho at sinabi pa ring hindi siya bagay sa kanilang unit. Nagbago lamang nang dumating ang babaeng biktima upang magpasalamat at bigyan ng regalo si Bianca dahil sa pagliligtas sa kanya.
Nang gabing iyon, labis na nalungkot si Bianca dahil pakiramdam niya ay walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. 2 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang kambal na kapatid sa subway station. Naniniwala siyang may kinalaman dito ang misteryosong ghost ng subway, ngunit tumanggi si Marie na imbestigahan ito. Habang nawawalan siya ng pag-asa, bigla siyang nakatanggap ng approval mula kay Sunho. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad tumakbo upang sumali sa kanyang mga bagong kasamahan sa subway police unit. Kinagabihan, nang umalis si Sunho, lihim namang kinuha ni Bianca ang susi ng subway tunnel. Mag-isa siyang pumasok sa madilim na tunnel upang imbestigahan ang pagkawala ng kanyang kapatid nang hindi niya namamalayang may misteryosong anino palang sumusunod sa kanya. Samantala, nakaramdam si Sunho na may mali kaya bumalik siya sa presinto. Nang hindi niya makita si Bianca, agad niya itong hinanap. Hindi nagtagal, natuklasan niyang bukas ang pinto papunta sa subway tunnel. Narinig ni Sunho ang desperadong sigaw ni Bianca. Inatake pala siya mula sa likuran ng isang lalaking nakaitim. Inakala ni Bianca na yon na ang tinatawag na subway ghost killer, kaya agad niyang sinabi kay Sunho na habulin ito. Habang hinahabol ni Sunho ang lalaki, nakita niya ang isang bag na puno ng mga wallet. Kabilang doon ang wallet ng commander. Dahil dito, agad niyang napagalitan si Bianca at sinabing hindi iyon ang ghost killer, kundi grupo lamang ng mga mandurukot na tinatawag na grasshopper. Ngunit sa kadiliman, may isa pang misteryosong lalaking nakaitim na tahimik na nagmamasid sa kanila. Pagbalik nila sa presinto, mahigpit na binalaan ni Sunho si Bianca na tatanggalin niya ito sa team kung patuloy itong kikilos ng mag-isa. Napakadelikado raw ng pagbubukas ng tunnel dahil dati nang may taong namatay matapos maligaw doon. Kapag nalaman iyon ng nakatataas, si Sunho mismo bilang team leader ang agad na matatanggal sa trabaho. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nilang dalawa ang investigasyon tungkol sa grupo ng mandurukot na grasshopper. May napansin si Bianca na kahina-hinalang middle-aged man kaya sinundan niya ito, habang si Sunho naman ay nakasalubong ng isang matandang delivery man. Araw-araw daw itong naghahatid ng package sa isang lalaking may tatoo, depende sa lokasyong ibinibigay sa kanya sa telepono. Dahil sa kapabayaan, nahulog ng matandang delivery man ang cellphone na ginagamit niya sa pakikipag-ugnayan sa lalaking iyon. Samantala, sinalakay at pinigilan ni Bianca ang kahina-hinalang lalaki. Mabilis namang dumating si Sunho at humingi ng tawad dahil ang lalaki pala ay si Chief Gong na nakadisguise. Kahit bago pa lamang si Bianca sa team, sunod-sunod na agad ang gulong idinudulot niya kay Sunho kaya labis itong napahiya. Maya-maya, pumunta ang matandang delivery man sa presinto upang humingi ng tulong sa paghahanap ng kanyang nawawalang cellphone. Matapos kumain ng busog, masaya itong umalis upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Pagkatapos nito, sumakay sina Bianca at Sunho sa kanilang pink motorcycle upang puntahan ang commander. Ibabalik sana ni Sunho ang wallet ng commander, ngunit muli siyang napahiya nang mapagtantong ang bag na inihanda niya ay napagpalit pala sa bag ng matandang delivery man. Dahil doon, napilitan sina Bianca at Sunho na bumalik upang hanapin ang nawawalang bag sa oras ding iyon. Brutal na binubugbog ng lalaking may tatoo ang matandang delivery man dahil napagpalit ang bag nito sa bag ni Sunho. Pinaghihinalaan ng lalaki ang matanda na ninakaw nito ang kanyang package. Mabuti na lamang at dumating sina Sunho at Bianca sa tamang oras upang iligtas ang matanda. Gayunman, nakatakas ang lalaking may tatoo sa dami ng tao kaya hindi nila ito nahuli. Sa paunang investigasyon, nalaman nilang ang lalaking may tatoo ay isang drug dealer. Gusto sana ni Sunho na ipaubayan na ito sa drug investigation team, ngunit hindi nakinig si Bianca. Nabasa niya ang mensahe ng anak ng matandang delivery man para sa kanyang ama at naantig din si Sunho dahil naalala niyang lahat sila ay may sariling pamilyang dapat protektahan. Dahil dito, muling kumilos ang buong team upang imbestigahan ang kinaroroonan ng lalaking may tatoo. Habang sinusuri ang CCTV footage, natuklasan ng team na ang lalaking naka-leopard print ay kasabwat ng lalaking may tatoo. Agad na naghanda sina Sunho at Bianca upang pumunta sa club at hanapin ang lalaking naka-leopard print. Sa gitna ng investigasyon, napasayaw si Sunho kasama ang isang babae. Inakala ng babae na laruan lamang ang stone gun ni Sunho kaya pinaputukan siya nito, dahilan upang matikman niya ang sakit na hindi niya malilimutan. Samantala, pumasok si Bianca sa isang karaoke room at lumapit sa lalaking naka-leopard print. Tila nagustuhan ng mga lalaking iyon ang matapang at pasaway na kilos ni Bianca, kaya inalok siya ng kahit anong klase ng droga na gusto niya. Akala ng grupo ay makikipagsaya na si Bianca sa kanila, ngunit bigla niyang itinapon at ikinalat ang mga droga. Pagkatapos, kinuha niya ang natitirang mga pakete at inihagis kay Sunho bago siya tumakbo palabas. Hindi pa naiintindihan ni Sunho ang nangyari, ngunit napilitan din siyang tumakbo habang hinahabol sila ng grupo ng mga lalaki. Matapos ang habulang parang pusa at daga, naipit si Sunho sa isang dead end. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang galing sa pakikipaglaban at hinarap ang 7 lalaki ng mag-isa. Sa una, tila kaya niya silang patumbahin, ngunit hindi nagtagal ay pinagtulungan siya at halos bugbugin ng todo. Nang makakuha siya ng high-pressure water hose, saka lamang niya napigilan at napasuko ang grupo. Tumanggi munang magsalita ang lalaking naka-leopard print tungkol sa kanyang kasabwat. Ngunit nang isa-isahin ng team ang lahat ng kasong maaaring magpakulong sa kanya habang buhay, namutla siya sa takot at napilitang ituro ang drug dealer na lalaking may tatoo. Bago nito, nakapunta na ang lalaking may tatoo sa ospital at lihim na dinukot ang matandang delivery man. Tumawag siya sa lalaking naka-leopard print upang kumpirmahin ang lokasyon ng kanilang transaksyon. Sa tulong ni Chief Gong, lihim na sinundan ni Sunho at Bianca ang lalaking may tatoo. Delikado ang misyon kaya ibinigay ni Sunho kay Bianca ang kanyang baril. Mahigpit niyang bilin na huwag itong magpapaputok maliban na lamang kung may banta sa buhay.
Sinundan nila ang lalaking may tattoo hanggang sa isang lihim na bodega. Ginawa nitong hostage ang matandang delivery man, ngunit bigla siyang napigilan ni Sunho mula sa likuran. Akala nila ay tapos na ang lahat, ngunit biglang bumunot ng kutsilyo ang lalaki mula sa kanyang paa at sinaksak si Sunho sa dibdib. Natakot si Bianca na baka mamatay ang kanyang team leader, kaya agad niyang binaril sa binti ang lalaking may tattoo. Ngunit sa gulat niya, tumayo si Sunho na parang wala lang at tinanong kung bakit siya nagpaputok ng baril. Akala ni Bianca ay malubha itong nasugatan, ngunit ang totoo, ang kutsilyo ay tumama lamang sa kahon ng kimchi na nasa loob ng jacket ni Sunho. Sa huli, nahuli ang lalaking may tattoo at ang kanyang mga kasabwat. Labis namang naantig ang anak ng matandang delivery man at lumuluha itong nagpasalamat sa mga pulis. Pagkatapos ng operasyon, umuwi na ang lahat. Si Sunho naman ay pumunta sa mental hospital upang bisitahin ang kanyang ina. Doon, nagpapanggap siya bilang kanyang ama noong kabataan nito dahil may dementia ang kanyang ina at palagi nitong iniisip na siya ay dalagang 18 taong gulang pa lamang. Ginagawa iyon ni Sunho upang mapasaya ang kanyang ina. Samantala, umuwi naman si Bianca na puno ng pangungulila sa kanyang kambal na kapatid na si Eugene. Magkamukha man sila, may autism si Eugene, kaya mas lalo siyang nag-aalala sa pagkawala nito. Sa isang madilim na bahagi ng tunel, muling lumitaw ang misteryosong lalaking nakaitim. Sa harap niya ay nakasabit sa pader ang litrato ni Eugene na may bahid ng dugo. Malaki ang nagagastos ni Sunho sa pagpapaospital ng kanyang ina, kaya hindi pa niya nababayaran ng buo ang hospital bills. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng kinabukasan, ay kailangan nilang humarap ni Bianca sa disciplinary hearing dahil sa pagpapaputok ng baril. Akala ng lahat ay ipapasa ni Sunho ang sisi kay Bianca, ngunit siya mismo ang tumayo at inako ang buong responsibilidad. Sinabi rin niyang si Bianca ay isang pulis na buong pusong nagtatrabaho. Nakita ng commander kay Bianca ang sarili niya noong kabataan, kaya tinulungan niya sina Sunho at Bianca na makaiwas sa mas mabigat na parusa. Ang naging parusa kay Sunho ay pagbawas ng sweldo dahil sa paglabag sa human rights procedure. Sa dinner gathering ng gabing iyon, nagtaka si Lester kung bakit hindi na lang nanahimik si Sunho at bakit niya inako ang responsibilidad, lalo na ngayong may problema siya sa pagbabayad ng hospital bills ng kanyang ina. Kinagabihan, sina Bianca at Sunho ang nakaduty. Balak sana ni Bianca na nakawin muli ang susi ng tunel mula kay Sunho, ngunit bigla siya nitong niyaya na kumain ng noodles. Habang kumakain sila, ipinakita ni Sunho kay Bianca ang kanyang kakayahan sa martial arts. Ngunit nang sumipa siya, nahulog ang susi ng tunel diretsyo sa kaldero ng noodles. Sinamantala agad ni Bianca ang pagkakataon at mabilis niyang dinala ang kaldero para hugasan. Sa labas naman, patuloy siyang binabantayan ng misteryosong lalaki. Kinabukasan, ibinalik ni Sunho sa commander ang wallet nito. Naghinala siyang nagsuot ng police mascot costume ang grupo ni Grasshopper upang makihalo sa drill. Nang tanghali, habang kumakain sila ni Bianca, napansin ni Sunho na nawawala ang susi ng tunel. Natakot si Bianca na mabuko kaya siya mismo ang nagpresentang tumulong hanapin ito. Dumating naman sina Marie at Lester upang imbestigahan ang ghost case. Nagtaka si Marie kung bakit nagkukunwaring hindi siya kilala ni Bianca sa harap ni Sunho. Madali rin niyang nahulaan na ang tunay na dahilan ng pagsali ni Bianca sa subway police ay ang paghahanap sa nawawala niyang kapatid at siya rin ang kumuha ng susi ni Sunho. Nagpakita naman ng pag-aalala si Lester kay Bianca at inalok pa itong tulungan sa investigasyon ng pagkawala ng kapatid niya. Sa paunang pagsusuri, napagtanto ni Bianca na ang subway tunnel lamang ang lugar na walang CCTV. Naghinala siyang ginagamit iyon ng tinatawag na ghost killer sa paggawa ng kanyang mga krimen. Kinabukasan, habang nagpapatrolya sina Bianca at Sunho sa tren, may nangyaring pandurukot. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang nawalan ng malaking halaga ng pera kaya nagwala siya at gustong halughugin ang lahat ng pasahero. Kahit sinubukan siyang pigilan ni Sunho, tumigil lamang siya nang marinig ang isang pamilyar na tugtugin. Sa presinto, buong pagmamalaking sinabi ng matanda na ipinaalala sa kanya ng kantang iyon ang kanyang anak. Mahal na mahal niya ang anak kaya doon siya kumalma. Pagkatapos, umalis siya upang makipagkita sa anak niya. Ngunit isang lalaking may gintong relo ang pumunta sa eskwelahan ng kanyang anak upang maningil ng utang. Dahil dito, nilayuan ng mga kaklase ang bata dahil inakalang gangster ang kanyang ama. Habang sinusuri ni Sunho at ng team ang CCTV, dumating ang isang nagtitinda ng music records upang isauli ang bag ng pera na napulot niya. Kahit mahirap lamang siya, hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang konsensya sa pera. Tinawagan nila ang matandang may puting buhok upang kunin ang pera, ngunit hindi nila ito makontak. Sa oras na yon, brutal na binubugbog ng lalaking may gintong relo at ng loan shark ang matanda. Ginamit pa nila ang larawan ng asawa at anak nito upang takutin siya. Ngunit sinabi nilang kung gagawin niya ang isang utos, mabubura ang kanyang utang at babayaran pa siya ng malaki. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Sunho sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina. Pagdating niya, nalaman niyang nasira ng kanyang ina ang isang mamahaling medical equipment. Kahit hirap na siya sa pera, nanatili siyang mabuting anak at mahinahon pa rin niyang inalagaan ng ina. Dahil sa bigat ng gastusin, naisip ni Sunho na mangutang sa loan shark matapos makapulot ng flyer sa subway. Kinabukasan, pumunta sa presinto ang asawa at anak ng matandang may puting buhok upang i-report ang pagkawala nito. Napilitan si Sunho na tanggihan ang kaso dahil kulang ang ebidensyang magpapatunay na nawawala nga ito. Ngunit gaya ng dati, nagdesisyon si Bianca na imbestigahan ito ng mag-isa. Nagalit si Sunho dahil maaaring magdulot iyon ng malaking problema kung hindi naman talaga nawawala ang matanda. Inutusan niya si Bianca na itigil ang kasong iyon at maghanap na lamang ng clue tungkol sa police mascot costume na ginamit ng grupo ni Grasshopper.
Ngunit hindi siya nakinig. Pumunta si Bianca sa address ng mga loan shark. Samantala, si Sunho naman ay pumunta sa leader ng grupo upang pumirma ng loan contract. Nang malaman niyang labag sa batas ang sobrang taas ng interest, nagbago ang isip niya at aalis na sana. Ngunit dumating si Bianca kaya napilitan siyang magtago. Habang naghahanap si Bianca, bubuksan na sana niya ang isang lihim na silid nang biglang lumabas ang lalaking may gintong relo at tumakbo. Sumunod ding tumakas ang leader ng grupo. Nakita ni Bianca ang matandang may puting buhok na nakakulong sa loob at inilabas ito. Ngunit bigla siyang itinulak ng matanda papasok sa kabinet kung saan nagtatago si Sunho at ikinandado sila roon. Nagulat si Bianca nang makita ang team leader niya sa loob. Napansin din niya ang loan paper na balak sanang gamitin ni Sunho sa pangungutang. Pagkalabas ng matanda, palihim siyang pumunta upang makita ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Samantala, may kasabwat na bumalik sa office ng loan shark upang kunin ang mga flyer at aksidenteng nabuksan ang kabinet kaya nakalabas sina Sunho at Bianca. Agad nakita ni Bianca ang suicide note na iniwan ng matanda para sa kanyang asawa at anak. Sa mga litratong nasa mesa, nahulaan ni Sunho ang totoong plano ng mga loan shark. Gagamitin nila ang matanda upang patayin ang kanilang target. Tumawag si Sunho sa criminal investigation team, ngunit tumutol si Bianca dahil baka huli na ang lahat kapag hinintay pa nila ang ibang team. Ginamit pa niya ang loan paper ni Sunho para pilitin itong sumama sa kaso. Batay sa pahayag ng nahuli nilang kasabwat at sa litrato ng Walnut Bakery owner na nasa mesa, naalala ni Bianca ang lokasyon ng tindahan dahil sa kanyang pambihirang memorya. Agad silang pumunta sa station at nakatanggap ng balitang binubugbog ng lalaking may gintong relo ang isang lalaking kulot ang buhok. Inutusan ni Sunho ang babaeng nag-report na agad tawagan si Lester. Sa sandaling iyon, lumitaw ang matandang may puting buhok kaya sinundan nila ito. Inakala ng leader ng loan shark na magbabayad ng utang ang matanda, ngunit bigla siyang tinutukan nito ng baril. Sa sobrang galit at sakit, balak ng matanda na patayin siya at pagkatapos ay wakasan din ang sariling buhay. Doon nalaman ng leader na pinaplano pala ng kanyang tauhang may gintong relo na ipapatay siya upang agawin ang kanyang pera. Galit na galit ang matanda dahil ginamit nila ang kanyang pamilya upang takutin siya. Akala nila ay parehong mamamatay ang dalawa sa Han River, ngunit dumating si Sunho at sinubukang paalalahanan ang matanda tungkol sa kanyang pamilya at anak. Ngunit sa mata ng matanda, puro galit at paghihiganti na lamang ang natitira. Dumating si Bianca dala ang speaker na nagpapatugtog ng paboritong kanta ng matanda. Doon lamang ito kumalma at tuluyang tumigil sa paghihiganti. Samantala, nahuli ni Lester ang leader ng loan shark habang sinusubukan itong tumakas. Kailangan pa ring harapin ng matandang may puting buhok ang ilang taon na pagkakakulong, ngunit hindi siya natakot. Hiniling niya kay Sunho na puntahan ang anak niya at bigyan ito ng regalo. Sa eskwelahan, hinangaan ng mga kaklase ang bata dahil ang ama niya ay tumulong sa mga pulis na lutasin ang kaso. Tinanggap din ng bata ang isang toy gun bilang simbolo ng kanyang pangarap na maging pulis. Pagkatapos ng kaso, sa wakas ay nakapagpahinga sina Sunho at Bianca matapos ang nakakapagod na araw. Ngunit ng gabing iyon, nagising si Bianca at palihim na binuksan ang tunnel door. Sinundan niya ang madilim na lagusan at natuklasan ang isang ruta na pinaghihinalaan niyang ginagamit ng ghost killer. Gayunman, wala pa rin siyang natagpuang matibay na clue tungkol sa kanyang nawawalang kapatid. Kinabukasan, inimbitahan ang national champion boxer na si Golde bilang ambasador ng Subway Police. Nag-usisa sina Lester at Marky kung sino kaya ang mananalo kung maglalaban sina Golde at Sunho. Dinala ni Bianca si Golde at ang girlfriend nitong si Herin sa dressing room. Nang makarinig siya ng kakaibang ingay, pumasok siya upang tingnan ito at nakita niyang may sugat sa mukha si Herin. Agad niyang pinaghinalaan na si Golde ang nanakit dito. Ikinuwento ni Bianca kay Sunho ang nangyari. Nang suriin nila ang CCTV, nakita nilang sinaktan nga ni Golde ang kanyang girlfriend. Agad nakarating ang insidente sa Public Relations Director, ngunit gusto nitong ilihim ang lahat dahil si Golde ang bagong ambasador ng kanilang kampanya. Balak sanang isiwalat ni Bianca ang katotohanan sa media, ngunit pinigilan siya ni Sunho. Gusto niyang manahimik muna ito habang siya ang maghahanap ng tamang paraan upang ayusin ang kaso. Maya-maya, nakasalubong ni Sunho sina Marie at Lester na nag-imbestiga. Halatang interesado si Lester kay Bianca, kaya hindi natuwa sina Marie at Sunho. Matapos i-report ni Sunho ang investigasyon tungkol sa Grasshopper Group, agad siyang umalis. Nalungkot ang commander sa paglipat ni Sunho sa Subway Police. Si Marie pala ay anak ng commander. Noon, magkasintahan sina Marie at Sunho. Magaling silang partner at marami silang kasong nalutas habang masaya ang kanilang relasyon. Ngunit nang matuklasan ni Sunho ang demensya ng kanyang ina, iniwan niya ang kanyang magandang career path upang lumipat malapit sa ina. Hindi alam ni Marie ang dahilan kaya sa paningin niya, isa lamang siyang lalaking nabigo sa buhay. Mula noon, hindi na sila naging gaya ng dati. Pagbalik ni Sunho sa presinto, sinabi ni Bianca na natukoy niya ang address kung saan kinuha ng Grasshopper Group ang police mascot costume. Agad silang pumunta sa lugar. Dahil hindi makaakyat si Bianca sa pader upang sumilip, napilitan si Sunho na pasanin siya sa balikat. Matapos niyang magtiis at magpaka-stable, doon niya napagtantong niloko siya ni Bianca. Hindi iyon hideout ng Grasshopper kundi bahay ni Golde dahil gusto pa rin nitong imbestigahan ang pananakit kay Herin. Para kay Sunho, mahalaga ang tiwala sa pagitan ng magkatrabaho kaya alis na sana siya. Ngunit biglang may sigaw na narinig mula sa loob ng bahay. Dahil dito, tinulungan na rin ni Sunho si Bianca na makapasok. Sa loob, nakita nilang brutal na binubugbog ni Golde si Herin hanggang sa tumilapon ang wedding ring nito sa ilalim ng sofa.
Nagbanta si Herin na isusumbong siya, ngunit alam ni Golde na hindi niya iyon magagawa. Sa sandaling iyon, nahuli ni Bianca at Sunho ang pananakit. Dinala agad si Golde sa presinto. Habang kinukumbinsi ni Bianca si Herin na sabihin ang totoo, malakas na humingi ng tawad si Golde sa labas, ngunit ang tono niya ay parang pagbabanta. Dahil dito, natakot si Herin at tumangging magsampa ng reklamo. Dumating si Marky dala ang file tungkol sa pagkamatay ng dating girlfriend ni Golde. Napansin ni Bianca na ang singsing ng namatay na babae ay halos kapareho ng singsing na suot ni Herin. Ipinakita ni Bianca kay Herin ang mga larawan tungkol sa pagkamatay ng dating girlfriend ni Golde. Nang makita ni Herin ang singsing sa kamay ng babae, labis siyang natakot. Ngunit kahit ganoon, pinili pa rin niyang huwag magsampa ng reklamo. Masakit para kay Bianca na panoorin si Golde na umalis ng mayabang at walang parusa. Pagbalik ni Herin sa bahay, lumabas siya na parang walang nangyari. Samantala, nakita ni Golde ang singsing na ibinigay niya kay Herin. Nang bumalik si Herin, hindi na niya nakita ang singsing sa dating kinalalagyan nito. Sinuway ni Bianca ang utos ni Sunho at pumunta sa harap ng bahay ni Golde. Tinawagan niya si Herin at sinubukang kausapin ito. Nauunawaan ni Bianca ang pakiramdam ni Herin na walang ibang maasahan dahil siya mismo ay may nag-iisang kapatid na ngayon ay nawawala. Sinabi ni Bianca na handa siyang maging parang pamilya ni Herin kung maglalakas loob lamang itong isumbong si Golde. Ngunit nakita ito ni Golde at agad niyang inagaw ang cellphone ni Herin. Wala nang nagawa si Bianca kundi maghintay sa labas ng bahay hanggang gumabi. Habang nasa subway train si Bianca at kausap si Sunho sa telepono, bigla siyang inatake ng isang lalaking nakamaskara. Naramdaman ni Sunho na nasa panganib ang kanyang kasamahan kaya mabilis siyang tumakbo upang hanapin ito. Pagdating niya, nakita niya si Bianca na nakahandusay sa sahig at duguan. Agad siyang tumawag ng emergency services at dinala si Bianca sa ospital. Samantala, sinuri ni Lester at Marky ang CCTV footage. Natuklasan nilang ang lalaking umatake kay Bianca ay kamukha ng boxer na si Golde. Sa oras ding yon, tinawagan ni Herin si Bianca ngunit hindi niya ito makontak. Nagdesisyon siyang hanapin ang singsing upang gamitin bilang ebidensya laban kay Golde. Ngunit nang makita niya ang singsing, nahuli siya ni Golde. Hindi kayang manatiling walang ginagawa ni Sunho matapos masaktan ang kanyang kasamahan. Mag-isa siyang pumunta kay Golde at hinamon ito. Nagkasundo sila na kung mananalo si Golde, ititigil ni Sunho ang investigasyon. Ngunit kung matatalo si Golde, kailangan nitong pagbayaran ang lahat ng krimen niya. Hindi pa man natatapos magsalita si Sunho, bigla na siyang sinugod ni Golde at walang awang binugbog. Ngunit hindi sumuko si Sunho. Dahil sa determinasyon para sa kanyang team at kay Bianca, nagawa niyang bumawi at tuluyang mapabagsak ang champion boxer. Pagkatapos nito, hinanap ni Sunho si Herin. Natagpuan niya itong takot na takot matapos brutal na saktan ni Golde. Sa huli, dumating ang mga pulis at tuluyang inaresto si Golde. Nagulat sina Lester at Marky nang malaman nilang nagawang talunin ni Sunho ang isang national champion boxer. Kinabukasan, mas maayos na ang kalagayan ni Herin kaya pinuntahan niya si Bianca upang magpasalamat. Bago siya umalis, ibinigay niya kay Bianca ang isang USB na naglalaman ng video ng laban nina Sunho at Golde. Sa video, sinabi ni Sunho na labis siyang nasaktan nang makita niyang nasugatan ang kanyang kasamahan. Hindi napigilan ni Bianca ang kanyang luha, ngunit hindi niya ito sinabi kay Sunho. Nang gabing iyon, sabay-sabay na kumain ang buong team upang ipagdiwang ang matagumpay na pagkakalutas ng kaso ni Golde. Pagkatapos nito, binigyan ni Sunho si Bianca ng baton upang magamit niya sa pagtatanggol sa sarili habang nasa duty. Kinabukasan, muling sinuri ni Bianca at Sunho ang CCTV footage noong inatake siya. Doon niya natuklasan na hindi lamang si Golde ang naroon, kundi may isa pang lalaking nakaitim na palihim na sumusunod sa kanya. Nang bumisita si Sunho sa kanyang ina, aksidente niyang nabangga ang isang caregiver at nalaglag ang kanyang cellphone. Nang pulutin ito ng caregiver, nagulat siya nang makita ang larawan ng lalaking nakaitim. Samantala, natukoy naman ni Marie ang telephone booth na ginagamit ng ghost killer upang tawagan ang kanyang mga biktima bago niya sila salakayin. Sa kabilang banda, nakahanap si Bianca ng bagong lihim na daanan, ngunit nakasara ito at nakakandado. Katapos pa lamang ng kaso ni Golde nang makatanggap muli ang team ni Sunho ng bagong kaso. Isang YouTuber ang pinaniniwala ang dinukot habang naka-livestream. Dahil dito, nagdisgis ang buong team na parang mga fashionista star upang makapasok sa music festival. Nagkataon namang naroon din si Chief Gong at ang kanyang team upang imbestigahan ang parehong kaso. Nagsimula ang dalawang grupo na magkompetensya sa paghuli ng mga kriminal upang maabot ang kanilang buwanang performance target. Dahil naunahan siya ni Sunho sa sarili niyang area, nainis si Chief Gong at pinalipat sina Sunho at Bianca sa lugar kung saan karamihan ay matatandang tao ang dumadalo. Habang naiilang at nababagot sila roon, nakasalubong nila sina Marie at Lester. Doon ay diretsahang inalok ni Lester si Bianca na tulungan siya, kahit aminado itong wala siyang nagawa para sa kanya 2 taon na ang nakalipas. Dahil wala silang masyadong magawa, dumaan sina Bianca at Sunho sa music festival ng mga kabataan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng magaan at masayang sandali na magkasama. Nakisabay sila sa tugtog at sandaling nakalimot sa lahat ng problema. Pagkatapos, sabay silang kumain ng hapunan. Habang nakikita ni Bianca ang mga sugat na natamo ni Sunho dahil sa kanya, hindi niya maiwasang maawa at mag-alala. Kaya siya mismo ang naglagay ng gamot sa mga sugat nito. Sa sandaling iyon, unti-unting nakaramdam si Sunho ng kakaibang tibok para sa kanya. Habang pabalik sa presinto, nakakita si Sunho ng isang mandurukot sa tren. Agad niya itong sinundan at pinigilan.
Ngunit may dalang kutsilyo ang magnanakaw kaya nakatakas ito papunta sa bagon kung saan natutulog si Bianca. Tinawagan agad ni Sunho si Bianca at sinabihang huwag gumawa ng padalos-dalos. Sa pagkakataong iyon, sumunod siya at inuna niyang ilayo ang biktima ng pandurukot. Napansin ni Sunho ang pagbabago at labis niyang pinahalagahan ang pagiging mas maingat ni Bianca. Humingi si Sunho ng tulong kay Chief Gong, ngunit wala rin silang nahanap na malinaw na clue. Pinuntahan nila ang isa pang biktima ng pandurukot, ngunit hindi ito nakipagtulungan. Pagkatapos, hinanap nila ang nawawalang YouTuber. Nakita nila ang kapitbahay nito na nagsabing nawalan muna ng wallet ang YouTuber isang araw bago ito mawala. Dahil dito, sabay nilang inimbestigahan ang pagkawala ng YouTuber at ang kaso ng Grasshopper Pickpocket Gang. Inutusan ni Sunho ang team na suriin ang mga supplier ng police mascot costume dahil pinaghihinalaan niyang doon ninakaw ng Grasshopper Gang ang mga costume na ginamit nila. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang Grasshopper Gang. 3 silang kabataang lalaki. Habang hinahanap ni Sunho si Marie, narinig niyang sinisiraan ito ng mga kasamahan niya. Agad siyang nagtanggol at sinabing mahusay si Marie dahil sa sariling kakayahan niya, hindi dahil anak siya ng commander. Narinig ito ni Marie at bahagyang gumaan ang loob niya. Pinag-usapan ni Sunho at Marie ang mga kaso ng pagkawala at pandurukot. Inutusan din ni Marie si Lester na agad ibigay kay Sunho ang sketch ng mandurukot na may kutsilyo. Dahil hindi mapakali si Sunho na mag-isa si Bianca, agad siyang bumalik sa duty station. Habang nasa opisina si Bianca, biglang namatay ang kuryente. Hawak niya ang baril ngunit aksidenteng nahulog ito sa sahig. Sa labas, tahimik na lumapit ang ghost killer at akmang sasakalin na siya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla nitong binitawan ang plano at mabilis na umalis. Pagdating ni Sunho, nakita niya si Bianca na nakaupo sa isang sulok at takot na takot. Gayunman, hindi sinabi ni Bianca ang dahilan ng kanyang matinding takot. Kahit halos napahamak na, hindi pa rin natuto si Bianca. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Sunho, kinuha niya muli ang baril nito at mag-isang pumasok sa tunel. Natagpuan niya ang isang lumang daanan na parang gate, ngunit nakakandado ang pinto kaya napilitan siyang bumalik. Kinabukasan, sinabi ni Bianca kay Sunho na gusto niyang magpalit ng partner. Hindi maintindihan ni Sunho kung ano ang nagawa niyang mali para itaboy siya nito sa trabaho. Gayunpaman, hindi siya pumayag. Magkasama nilang pinuntahan ang isa pang biktima ng pandurukot. Ngunit tumanggi ang babae na magbigay ng statement dahil may nagsabi raw na nakuha nito ang wallet niya at nais itong ibalik. Nang gabing iyon, nakatanggap si Sunho ng balitang nakabalik na ang mga nawawalang biktima, kabilang ang YouTuber. Gayunman, halata sa mga babae na may masamang nangyari sa kanila. Pinuntahan nila ang babaeng may maikling buhok na isa sa mga biktima. Takot na takot ito at walang maibigay na mahalagang pahayag. Sinabi lamang niyang hindi niya maalala ng malinaw ang nangyari noong siya ay dinukot. Pagkatapos, pumunta sina Bianca at Sunho sa presinto upang kausapin si Marie. Doon tinanggap ni Bianca na si Lester ang magiging partner niya sa pag-imbestiga sa ghost case. Nagpahayag si Lester ng pag-aalala kay Bianca, ngunit tinanggihan siya nito. Doon niya naunawaan na may iba ng laman ang puso ni Bianca. Nang malaman ni Sunho na pinili ni Bianca si Lester bilang bagong partner, hindi niya maitago ang kanyang selos. Matapos ang talakayan, napagpasyahan ni Marie na isang manyakis ang dumudukot sa mga biktima. Matagal na nitong minamanmanan ang mga babae, ninanakaw muna ang kanilang wallet at pagkatapos ay dinudukot at inaabuso sila. Dahil sa matinding takot, hindi nagsusumbong ang mga biktima sa pulis. Dumating ang commander at pinilit sina Marie at Sunho na bilisan ang investigasyon. Sa tindi ng kanyang otoridad, walang sinumang nangahas na kumontra. Sa operasyon, si Lester ang magmamaneho ng pink motorcycle kasama si Bianca. Si Sunho naman ay napilitang makipagpartner sa dati niyang girlfriend na si Marie. Halatang nagsiselos si Sunho habang hindi rin masaya si Marie nang makita niyang may gusto na ang dati niyang mahal sa ibang babae. Lalo pa siyang nasaktan nang marinig niyang nagsasalita si Sunho nang may lambing sa ibang babae. Samantala, nalaman ng caregiver mula sa nurse ang tungkol kay Sunho at sa kanyang ina. Naawa siya kay Sunho dahil napakabuti nitong anak. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Sunho at Marie ang babaeng may maikling buhok upang kunin ang statement tungkol sa kidnapping case. Ngunit masyadong matigas ang approach ni Marie, kabaligtaran ni Bianca na mas mahinahon at marunong umunawa sa biktima. Hindi rin naging madali kina Bianca at Lester ang pagkuha ng statement mula sa YouTuber. Pinalaya sila nito at sinabihan si Bianca na iniisip lamang niya ang paglutas ng kaso para makakuha ng achievements. Kahit pinalayas, hindi mapakali si Bianca kaya pinili niyang manatili sa labas upang bantayan ang biktima. Nagpumilit ding manatili si Lester upang hindi siya mag-isa. Kinabukasan, naghanda si Bianca ng almusal at sulat para sa YouTuber. Nang mapansing hindi namatay ang ilaw sa loob, lalo siyang nag-alala. Hindi nagtagal, nalaman ng team ni Sunho na inamin na ng YouTuber ang nangyaring pagdukot at pang-aabuso sa kanya. Dahil sa kabutihan ni Bianca, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsumbong. Sumunod ding nakipag-ugnayan ang iba pang biktima kay Bianca at pumunta sa presinto upang magbigay ng kanilang statement. Batay sa mga pahayag ng mga biktima, nahinuha ni Marie at Sunho na nagtatrabaho sa subway station ang salarin. Nasa probation din ito kaya may ankle monitor pa siya. Agad nilang sinundan ang signal, ngunit pagdating nila sa lokasyon, natuklasan nilang tinanggal na nito ang monitoring device. Dahil may mga lugar na under repair at nakasara ang mga exit, sinuri ni Bianca ang sitwasyon at nahulaang nagtago ang salarin sa electrical control room. Pumunta silang 4 doon at nakita ang manyakis na nagtatago sa loob ng kabinet. Nagpumiglas ito gamit ang 2 kable ng kuryente. Banta niyang kapag may lumapit, ididikit niya ang live wire sa basang sahig.
Nang mawala saglit ang focus niya, mabilis siyang hinampas ni Bianca gamit ang walis. Sa huli, nahuli siya ni Sunho at Lester at dinala sa presinto. Habang nangyayari iyon, tinawagan ni Bianca ang isa pang biktimang nawalan ng wallet. Papunta na pala ito upang makipagkita sa taong magsasauli raw ng wallet niya. Ngunit sa likod ng pintong iyon, naghihintay ang ghost killer upang umatake. Sa huling sandali, dahil sa instinct ng babae, pinili niyang umuwi na lamang at naiwasan ang kapahamakan. Matapos malutas ang kaso, nagtalo si Sunho at Lester kung sino ang magiging partner ni Bianca. Ngunit malamig na tinanggihan ni Bianca si Sunho kaya labis siyang nasaktan. Matapos malutas ang kidnapping case, nais ng commander na purihin ang anak niyang si Marie. Ngunit nagalit si Marie nang malaman niyang alam pala ng kanyang ina ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Sunho sa investigation team, ngunit hindi sinabi sa kanya. Gayunman, nanatiling tahimik ang commander dahil nangako siya kay Sunho. Tuwing ikalawang araw, bumibisita si Sunho sa kanyang ina sa ospital. Sa pagkakataong iyon, nag-resign ang dating caregiver dahil hindi nababayaran ni Sunho ang kanyang sahod sa tamang oras. Akala niya ay lalo na siyang malulubog sa problema, ngunit ang caregiver na nakilala niya kamakailan ay kusang nag-alok na alagaan ang kanyang ina. Labis na natuwa si Sunho dahil may mapagkakatiwalaan na siyang mag-aalaga sa kanyang ina. Pagkatapos, umuwi siya at inayos ang kanyang mga gamit upang lumipat. Nang gabing iyon, sinabi ni Sunho kay Bianca na si Chief Gong na ang magiging bagong partner niya. Nagulat si Bianca sa lamig ng pakikitungo niya. Kasabay nito, tumawag si Marie kay Sunho. Nalaman na niya ang tungkol sa demensya ng ina nito kaya gusto niya itong makausap. Nagkita sila sa isang restaurant. Samantala, pumunta si Bianca sa kaibigan niyang nurse. Pagkatapos niyang malasing at dahil na rin sa udyok ng kaibigan, nagpadala siya ng voice message kay Sunho. Sinabi niya rito na gusto niya siya at nais pa rin niyang maging partner nito, ngunit may personal siyang kailangang gawin at ayaw niyang madamay siya. Pagkatapos ipadala ang mensahe, agad nagsisi si Bianca sa kanyang padalos-dalos na ginawa. Dahil hindi niya mabawi ang mensahe, nagpasya siyang puntahan si Sunho upang kunin ang cellphone nito at burahin ang message bago niya ito mabasa. Samantala, mahal pa rin ni Marie si Sunho kahit 2 taon na ang lumipas. Gusto niyang bumalik sila sa dati at ipagpatuloy ang naudlot nilang relasyon. Hindi pa nakakasagot si Sunho nang dumating si Bianca. Nagkunwari siyang natapunan ng alak ang cellphone ni Sunho at dinala ito sa banyo upang burahin ang mensahe bago niya mabasa. Dinala ni Bianca ang cellphone ni Sunho sa banyo, ngunit hindi niya alam ang password. Dahil dito, ang notification lang ng voice message ang nabura niya. Lumapit si Marie kay Bianca at binalaan siyang huwag nang gumawa ng padalos-dalos. Pinapabalik din niya ang susi kay Sunho dahil kung hindi, sasabihin niya rito ang lahat ng palihim na ginagawa ni Bianca sa likod niya. Tinanong din ni Marie kung bakit iniwan ni Bianca ang kapatid niya bago ito nawala na para bang naging pabigat na lamang sa kanya si Eugene. Habang lugmok si Bianca, dumating si Lester upang tulungan siyang mag-imbestiga. Pumunta sila sa maliit na daanang natuklasan ni Bianca. Dahil sa lakas ni Lester, madali nilang nabuksan ang bakal na pinto, ngunit may isa pang pinto sa loob na nakaharang kaya kailangan nila ng gamit na pangbukas. Kinabukasan, naging magaan ang trabaho ni Sunho dahil wala na si Bianca sa tabi niya at nakipagpartner na ito kay Chief Gong. Ngunit nang makita ni Chief Gong ang tunay na ugali ni Bianca, huli na ang lahat. Pinakiusapan niyang kunin muli ni Sunho si Bianca, ngunit tumanggi si Sunho. Sa mga sumunod na araw, kapag nagkakasalubong sina Sunho at Bianca, simpleng bati na lamang ang kanilang palitan. Minsan, nakita ni Bianca ang notification ng voice message sa cellphone ni Sunho. Akala niya ay nabura na niya yon, ngunit paulit-ulit pa rin itong lumalabas. Upang tuluyang mabura ang mensahe, sinubukan niyang makipaglapit muli kay Sunho para malaman ang password ng cellphone nito. Habang nasa bakery sila, nasaksihan nila kung paano pinagalitan ng panadero ang anak niyang may autism. Naalala ni Bianca ang sarili niya at si Eugene dahil minsan na rin silang nakaranas ng ganoong trato. Para kay Bianca, pang-aabuso ang ginagawa ng panadero dahil ang mga taong may autism ay may sariling damdamin at sensitibo rin. Ngunit sinabi ng panadero na wala siyang alam at huwag siyang makialam. Pagkatapos, pumunta ang panadero sa bangko upang mag-withdraw ng malaking halaga para makabili ng vacation villa. Habang wala siya, nilapitan ng isang misteryosong babae ang kanyang anak. Pagbalik ng panadero, hindi na niya makita ang anak niya. Samantala, nahuli na sa CCTV ang Grasshopper Gang. Papunta sila sa panibagong operasyon at madali nilang nadukutan ang mga pasahero sa subway. May isang babaeng madaling maakit sa lalaki na nahulog ang loob sa leader ng grupo, hindi man lang namamalayang ninakawan na siya. Maya-maya, nagpunta sa opisina ni Sunho ang mga biktima upang mag-report ng pagkawala ng kanilang gamit. Si Marky sana ay makikipagkita sa kanyang online girlfriend, ngunit napilitan siyang ipagpaliban yon dahil sa kaso. Nakarating ang insidente sa commander. Samantala, ang public relations director na may sama pa rin ng loob kina Sunho at Bianca dahil sa kaso ni Golde ay pinalala ang kwento upang mapatigil si Sunho sa trabaho. Sa pahayag ng babaeng madaling maakit, napagtanto ni Marky na siya pala ang online girlfriend niya. Nasaktan siya nang malaman na nahulog ang loob nito sa leader ng Grasshopper Gang. Dahil dito, determinado sina Sunho at Bianca na hulihin ang grupo para maipaghiganti si Marky. Paglabas pa lang nila, natanggap nila ang balitang nawawala ang anak ng panadero. May criminal investigation team nang humahawak sa kaso kaya nais ni Sunho na mag-focus sa paghuli sa Grasshopper Gang. Ngunit muli, sinuway siya ni Bianca. Nakatanggap ang panadero ng ransom demand mula sa misteryosong babae. Nagbabala ito na kapag nagsumbong siya sa pulis, hindi na niya muling makikita ang anak niya.
Sa kabila nito, bumalik sa trabaho ang panadero at ayaw niyang ibigay ang malaking perang hinihingi kapalit ng anak. Sinubukan ni Bianca na kausapin siya, ngunit hindi ito gumana. Naalala niya ang sarili niyang nakaraan. Noon, sinubukan niyang makipag-date, ngunit palaging humahadlang si Eugene hanggang sa mapahiya at insultuhin siya ng lalaking gusto niya. Umabot sa sukdulan ang lahat ng muling gumawa ng gulo si Eugene sa subway. Dahil sa matinding hiya, iniwan ni Bianca si Eugene mag-isa sa tren. Nang magsisi siya at balikan ito, hindi na niya muling nakita ang kapatid. Pagbalik sa presinto, maalagang ibinigay ni Marky ang kanyang jacket sa babaeng online girlfriend niya. Hindi man siya nito nakilala agad, unti-unti naman siyang naantig sa kabutihan ni Marky. Sa sandaling iyon, inilabas ni Bianca ang babae. Nakuha pala ng cellphone nito ang video ng pagdukot sa anak ng panadero. Ngunit nakuha ng grasshopper gang ang cellphone, kaya kailangan nilang hanapin ang leader ng grupo. Mabuti na lamang at nakilala ni Bianca ang mukha nito mula sa CCTV. Agad hinabol ni Bianca at Sunho ang leader upang mabawi ang cellphone. Nang mahuli na sana ni Sunho ang lalaki, biglang bumagsak si Bianca mula sa itaas na parang isang diyos ng sakuna at napahiwalay si Sunho sa suspect. Dahil doon, muling nakatakas ang leader. Sasakay na sana sila sa motorsiklo upang humabol, ngunit aksidenteng napatalsik ni Bianca si Sunho at siya lamang ang nakahabol hanggang sa isang tambakan ng basura. Doon, desperado niyang hinalukay ang mga basura upang hanapin ang backpack. Habang naaalala ang kasalanan niya kay Eugene, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad at sinisisi ang sarili. Sa labas, sinundan siya ni Sunho at nakita ang paghihirap niya. Hindi niya kayang panoorin si Bianca na mag-isang naghahanap ng ganoon, kaya pumasok siya at tinulungan itong maghukay gamit ang sarili niyang mga kamay. Matapos ang matagal na paghahanap, nakita rin ni Sunho ang backpack. Sa sobrang saya, napayakap sila sa isa't isa. Sa video mula sa cellphone ng babae, nakita ng mga pulis ang eksena kung saan isang babaeng nakasombrero ang nag-akay sa anak ng panadero papalayo. Ngunit nang tanungin ang panadero, sinabi niyang hindi niya kilala ang babae at pinalayas pa ang mga pulis dahil kailangan pa raw niyang magtrabaho. Sa oras na yon, nakakulong ang binatang may autism sa isang art school. Natukoy ni Lester ang lokasyon ng babaeng nakasombrero, ngunit nang dumating ang criminal investigation team, nakatakas na ito. Kahit sinasabi ng panadero na nanghihinayang siya sa pera, palihim pa rin niyang sinunod ang utos ng babae. Dinala niya ang pera sa lugar ng palitan at nakita niya ang anak niyang nakahiga sa kabilang tren. Habang tuwang-tuwa ang babaeng nakasombrero na hawak ang pera at balak ng tumakas, biglang tumunog ang cellphone sa loob ng bag, hindi niya alam kung kaninong telepono iyon. Dahan-dahang lumapit si Bianca, kaya natakot ang babae at tumakbo. Ngunit nakaharang na si Sunho sa pintuan at agad niya itong nahuli. Bago yon, palihim palang inilagay ni Sunho ang sariling cellphone sa bag ng pera. Matagal na siyang bumibili ng tinapay sa bakery, kaya alam niyang mahal ng panadero ang anak niya kahit hindi ito marunong magpakita ng maayos. Pagkatapos, bumisita sina Sunho at Bianca sa ospital upang tingnan ang binatang may autism. Nagkamalay na ito. Inamin ng panadero na mahal niya ang anak niya, ngunit mali niyang pinigilan ito sa kagustuhan nitong mag-aral ng sculpture. Tinanggap niya ang lahat ng pagkakamali. Ibinigay naman ni Bianca ang rebultong ginawa ng anak para sa kanya. Kahit madalas siyang pinipigilan ng ama, alam pa rin ng anak kung gaano siya kamahal nito. Nang mabawi ang cellphone, ibinalik ito ni Marky sa babaeng madaling maakit. Doon nila napagtanto na sila pala ang online lovers ng isa't isa. Matapos mabigo ang kanilang operasyon, nagsimulang matakot ang grasshopper gang dahil alam na ng pulis ang mukha ng tatlo sa kanila. Kinabukasan, pagdating ni Sunho sa presinto, nagulat siya nang makita si Bianca na nakaupo sa sulok ng mesa. Pinaalis pala siya ni Chief Gong matapos silang magtrabaho ng magkasama. Ngunit ang totoo, plano ito ni Sunho. Sa tagal ni Bianca sa ilalim ni Chief Gong, halos maubos ang pasensya at lakas nito. Sinamantala ni Sunho ang pagkakataon at inalok na ibalik si Bianca bilang partner niya. Laking pasasalamat ni Chief Gong kay Sunho na parabang iniligtas siya nito sa kapahamakan. Mula noon, bumalik si Bianca bilang partner ni Sunho. Unti-unti namang napapansin ni Sunho na nagkakaroon na siya ng damdamin para sa kanyang partner. Habang nagtatrabaho, kusang ginagamit niya ang sarili niyang katawan upang protektahan si Bianca mula sa siksikan ng tao. Kahit ang makita lang itong natutulog sa tren ay nagpapangiti na sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Sunho sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina. Mas masaya na ito ngayon dahil may caregiver na siyang kasama. Nagpakita naman ng interes ang caregiver sa kaso ng subway ghost nang malaman niyang pulis si Sunho. Ngunit nang makita niya si Bianca, biglang nagbago ang mukha niya at halatang natakot. Pumunta rin si Bianca sa ospital upang hanapin ang nurse na kaibigan niya. Doon niya nakita si Sunho. Mula sa nurse, nalaman niyang hirap na hirap si Sunho sa pagbabayad ng hospital bills ng kanyang ina, ngunit palagi pa rin siyang dumadalaw. Napagtanto ni Bianca na baka mali ang tingin niya kay Sunho nang malaman niyang nagbalak itong mangutang sa loan shark. Dahil sa guilt, niyaya niya si Sunho na maglibot sa lungsod. Tumigil sila sa isang mataas na lugar at magkasamang pinanood ang buwan. Matagal na silang abala sa trabaho kaya ngayon lamang sila nagkaroon ng pagkakataong huminga at magpahinga. Kinabukasan, niyaya ni Lester si Bianca upang mag-usap. Nalaman niyang ang misteryosong pinto ay isinara dahil hindi na ginagamit. Posible raw na ginagamit ito ng ghost killer bilang daanan upang itago ang mga biktima. Samantala, nagkaproblema si Sunho nang puntahan siya ng isang railway official at hingin ang susi ng tunnel. Hindi niya ito mahanap kaya nangako siyang ibabalik ito kinabukasan at sinabing naiwan niya lamang sa bahay.
Nakaramdam ng guilt si Bianca, ngunit dahil may lakad siya kasama si Lester ng gabing iyon, pinili niyang manahimik. Matapos ang ilang araw na investigasyon, natukoy ni Marie ang telephone booth na ginagamit ng ghost killer upang tawagan ang kanyang mga biktima. May isang witness na madalas mag-ehersisyo ang nakakita sa kanya na tumatawag doon. Agad niyang inutusan si Lester na suriin ang mga barya sa telephone booth upang hanapin ang fingerprints ng ghost killer. Natukoy ng investigation team na ang susunod na posibleng biktima ay isang dating pulis na si Chomija. Ilang araw bago nito, nawalan ng wallet ang dating pulis na si Chomija. Dahil dito, pumunta ang team ni Marie sa team ni Sunho upang humingi ng tulong sa paghahanap sa kanya. Paulit-ulit na tinatawagan ni Lester si Mija, ngunit hindi ito sumasagot. Sa pagkakataong ito, muling ginamit ni Bianca ang kanyang galing sa pagkabisado ng bawat sulok ng subway station. Dahil nakausap na niya noon si Mija, nahinuhan niyang kikilos ang ghost killer sa mga lugar na kaunti lamang ang dumaraan. Agad kumilos ang team ni Sunho at Marie upang hanapin ang mga restricted area at pigilan ang posibleng pagpatay. Ngunit sa oras na yon, naroon na si Mija upang kunin ang kanyang wallet nang hindi alam na siya na pala ang target ng ghost killer. Nang makilala niya ang salarin bilang isang taong dati niyang naaresto, huli na ang lahat. Sina Sunho at Bianca naman ay dumating sa isang silid na pinaghihinalaan nilang kinaroroonan ng ghost killer, ngunit nakakandado ito mula sa loob. Nang mabuksan nila, isa lamang pala itong ordinaryong staff room. Nang matagpuan nila ang tunay na lugar ng pag-atake, naghihingalo na si Mija. Agad tumawag si Sunho ng rescue team, habang si Bianca naman ay desperadong naghanap sa paligid upang mahuli ang salarin. Ngunit nakatakas na ito, kaya nauwi sa wala ang lahat ng pagsisikap niya. Ipinagdasal ni Bianca na magising si Mija dahil ito lamang ang taong nakakita sa mukha ng ghost killer. Sa labas, masakit para kay Sunho na makita ang kanyang partner na pagod at halos maubos na rin ang lakas. Ang muntikang pagpatay sa isang dating pulis ay lalong nagpabagsak sa tiwala ng publiko sa kapulisan. Mahigpit na inutusan ng commander si Marie na maghanap ng matibay na clue dahil kung hindi, matatanggal siya sa posisyon. Habang nakikipag-usap si Bianca kay Sunho tungkol sa kaso, tumawag si Lester. Narinig ni Sunho na magkikita sila ni Bianca ng gabing iyon sa isang lugar upang gawin ang kanilang plano. Pinilit ni Sunho na sabihin sa sarili niyang dapat niyang pagkatiwalaan si Bianca at hindi nito siya pagtataksilan. Nang gabing iyon, lumabas si Bianca upang makipagkita kay Lester. Sa lihim na tunel, nagawa ni Lester na buksan ang misteryosong pinto. Dinala sila nito sa isang lugar na walang security control. Doon, natuklasan nila ang napakaraming wallet na ninakaw mula sa mga biktima ng Grasshopper Gang. Nawalan ng pag-asa si Bianca nang hindi niya makita ang wallet ni Eugene. Inakala niyang maaaring may masamang nangyari na sa kapatid niya. Sumunod, nakita nila ang isang damit pambata at pulang sapatos na maingat na nakatago sa isang kahon. Mas lalo siyang nanghina nang makita niya ang litratong duguan si Eugene na nakasabit sa pader. Samantala, hindi mapakali si Sunho kaya hinanap niya si Bianca. Sa huli, nakita niyang bukas ang tunnel door. Pagdating doon, nakita niya sina Bianca at Lester na lumalabas mula sa tunnel. Nabunyag na ang katotohanan, ngunit nanatiling matigas si Bianca. Humingi lamang siya ng tawad kay Sunho at ibinalik ang susi, ngunit hindi siya nagbigay ng kahit anong paliwanag. Pinayuhan siya ni Lester na sabihin ang tunay na dahilan dahil baka maintindihan siya ni Sunho kapag nalaman nitong tungkol iyon sa kapatid niya. Ngunit tumanggi si Bianca. Pagkatapos nito, nireport ni Lester na natagpuan nila ni Bianca ang lungga ng ghost killer. Nagalit si Marie at sinabing masyadong mayabang si Bianca. 2 taon na silang hindi makausad sa kaso, ngunit ginamit ni Bianca si Sunho kahit alam niyang maaaring masira ang career nito dahil sa ginawa nila. Agad nagtungo ang investigation team ni Marie sa lugar at kinumpiska ang lahat ng ebidensya. Nagtaka si Marie kung bakit may damit pambata at pulang sapatos sa crime scene. Samantala, sa bahay ng caregiver, may nakalagay na kaparehong pares ng pulang sapatos sa harap ng pintuan, ngunit mas malaki ang sukat. Nang mapanood niya ang balita tungkol sa pag-atake kay Mija, malinaw na baka sa mukha niya ang matinding sakit at lungkot. Pumunta si Marie sa commander upang hilingin mapasama si Bianca sa investigation team. Hinala niya, ang kapatid ni Bianca na si Eugene ay isa ring biktima ng ghost killer. Pagkatapos, personal niyang inanyayahan si Bianca na sumali sa kanilang team. Noong una, nagdalawang isip si Bianca, ngunit kalaunan ay mabilis din siyang pumayag. Bago umalis si Bianca, maraming tanong si Sunho tungkol sa dahilan at tunay niyang pakay sa pagnanakaw ng susi. Tinanong niya kung ginamit lamang ba siya nito upang mahanap ang ghost killer at makapasok sa prestihiyosong investigation team. Galit na galit si Sunho, ngunit hindi makapagpaliwanag si Bianca. Tinanggap na lamang niya ang lahat ng paratang nito, nag-impake at umalis. Kinabukasan, pumunta si Bianca sa investigation team upang simulan ang bago niyang trabaho. Pagdating niya, nakita niyang nakasabit sa gitna ng opisina ang larawan ng kanyang kapatid. Noong una, humanga ang mga tao dahil 2 taon pa lang nag-iisa nang nag-imbestiga si Bianca. Ngunit ipinakita ni Marie sa kanila ang video kung saan iniwan ni Bianca ang kanyang kapatid sa station. Noon ay sinabi ni Bianca na nawala niya si Eugene, ngunit sa katotohanan ay iniwan niya ito. Dahil dito, naging dahilan yon kung bakit hindi na ilabas ni Marie noon ang video at hindi rin niya talaga binaliwala ang kahilingan ni Bianca na imbestigahan ang kaso. Sa isang iglap, mula sa pagiging isang taong hinangaan, itinuring si Bianca na malamig ang puso at iniwan ang sarili niyang kapatid. Sa DNA verification mula sa mga wallet, natuklasan ng pulis na may isang DNA sample na nasa lahat ng ebidensya. Naghinala si Bianca na isa sa 3 miyembro ng Grasshopper Gang ang ghost killer.
Balak na sanang maglabas ng warrant laban sa Grasshopper Gang, ngunit pinigilan ito ni Marie upang hindi sila matakot at magtago. Pagkaalis ni Marie, dumating ang railway official upang kunin ang susi ng tunnel. Nai-report na rin nito ang pag-abuso ng pulisya sa kapangyarihan dahil palihim nilang binuksan ang tunnel door at inilagay sa panganib ang railway security habang nag-imbestiga. Agad ipinatawag ng commander sina Bianca at Sunho. Pareho silang lumabag sa investigation rules at railway security regulations. Dahil dito, pinarusahan si Bianca ng 3 buwang bawas sweldo. Mas mabigat naman ang parusa kay Sunho dahil hindi niya raw nakontrol ang kanyang subordinate. Nasuspindi siya sa trabaho ng walang katiyakan kung kailan makakabalik. Humingi ng tawad si Bianca dahil sa lahat ng gulong na idinulot niya, ngunit hindi na ito pinansin ni Sunho. Bumalik siya sa presinto upang kunin ang kanyang mga gamit at umuwi. Ngunit wala na rin siyang matatawag na bahay. Nawalan na siya ng tirahan at trabaho. Napilitan siyang matulog sa ospital sa tabi ng kama ng kanyang ina. Mas masakit pa, hindi siya nakilala ng kanyang ina dahil hindi siya nakapagpanggap bilang kanyang ama. Paulit-ulit siyang itinaboy nito palabas dahilan upang labis na masaktan si Sunho. Kinabukasan, nailabas sa publiko ang wanted notice ng Grasshopper Gang. Natakot ang grupo dahil pinaghihinalaan silang konektado sa ghost killer case. Dating parang magkakapatid ang tatlo, ngunit ngayon ay nagsimula silang maghinala sa isa't isa. Samantala, pumunta si Bianca sa kaibigan niyang nurse upang maglabas ng sama ng loob. Pinayuhan siya ng kaibigan na sabihin ang totoo kay Sunho upang gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit natatakot si Bianca na lalo lamang nitong masaktan si Sunho kaya pinili niyang akuin ng mag-isa ang lahat. Ang pinakamatinong miyembro ng Grasshopper Gang ay pumunta sa doktor upang kumuha ng pampakalma. Nang makita siya ng caregiver, inakala niyang anak niya ito kaya hinabol niya. Ngunit nang makita niya si Sunho, sinabi niyang nagkamali lamang siya at wala siyang anak. Habang puno ng tensyon ang sitwasyon, nakita ni Sunho ang notification ng voice message. Doon niya narinig ang lasing na mensahe ni Bianca, kung saan sinabi nito ang tunay na nararamdaman niya para sa kanya. Pagkatapos, ang nurse na kaibigan ni Bianca ang nagsabi kay Sunho ng buong katotohanan. Matagal na palang hinahanap ni Bianca ang kanyang kapatid, na posibleng isa sa mga biktima ng ghost killer. Doon na unawaan ni Sunho ang lahat kaya agad siyang tumakbo upang hanapin si Bianca. Mula sa kwento ng nurse, nalaman niyang si Eugene lamang ang nag-iisang pamilya ni Bianca, isang kapatid na may autism na matagal niyang inalagaan. Diretso siyang pumunta sa investigation team at sinisi si Marie sa pagiging malupit dahil hindi nito inimbestigahan ang pagkawala ng kapatid ni Bianca. Ngunit saka lamang ipinakita ni Marie kay Sunho ang video sa station kung saan iniwan ni Bianca ang kapatid niya. Dumating si Bianca at nakita ang nangyayari. Akala niya ay isa na namang tao ang mamuhi sa kanya, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip na unawaan siya ni Sunho. Naniniwala siyang nadala lamang si Bianca ng bugso ng damdamin noong araw na yon. Walang sinuman sa kanila ang tunay na nakakaalam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng magkapatid, kaya wala silang karapatang husgahan siya. Nang marinig ito ni Marie, naintindihan niya na rin ang sagot ni Sunho tungkol sa kanilang relasyon. Tahimik siyang napaiyak. Pagkatapos sabihin ang lahat, isinakay ni Sunho si Bianca sa pink motorcycle at inihatid siya pauwi. Habang nakasandal kay Sunho, nakaramdam si Bianca ng kakaibang kapayapaan. Gabi na noon at dahil sa sobrang abala sa trabaho, pareho pa silang hindi nakakain. Kaya magkasama silang kumain ng noodles at uminom ng mahigit 10 lata ng beer. Nang malasing ng husto si Bianca, gumaan ang pakiramdam niya, ngunit dahil sa sobrang kalasingan ay nawalan siya ng malay. Napilitan si Sunho na buhatin siya papasok sa bahay. Sa loob ng bahay ni Bianca, nakita ni Sunho ang napakaraming dokumento tungkol sa mga subway station na nakasabit sa dingding. Doon niya naunawaan kung bakit kabisado ni Bianca ang bawat sulok ng subway. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog na rin siya roon. Kinabukasan, nagising si Bianca at nataranta ng maalalang sobrang nalasing siya noong nakaraang gabi. Bago umalis, naghanda si Sunho ng pagkain para sa kanya at tinakpan ang pader na puno ng dokumento upang kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Hinawakan pa ni Sunho ang kamay ni Bianca habang dinadala siya sa investigation team upang walang sinuman doon ang manghahas na mang-api sa kanya. Nakita ito ni Lester at hindi niya maitago ang pagkainis sa kanyang karibal. Mula nang lumabas ang wanted notice, lalo pang nagkawatak-watak ang relasyon ng Grasshopper Gang. Pinaghihinalaan ng kalbong miyembro na ang kulot ang ghost killer habang iniisip naman ng kulot na ang kalbo ang tunay na salarin. Hindi na alam ng leader kung paano sila pakakalmahin. Samantala, labis na nadismaya ang commander nang malaman nitong nagsinungaling si Marie tungkol sa kung sino talaga ang nakahanap sa lungga ng ghost killer. Sinubukan mang magpaliwanag ni Marie, ramdam pa rin ng kanyang ina ang pagkadismaya. Nagkasundo ang Grasshopper Gang na magkikita-kita sila sa gabi upang sumakay ng barko at tumakas papuntang ibang bansa. Naghiwa-hiwalay muna sila. Ang kalbong miyembro ay pumunta sa isang gangster na dati niyang nilapitan upang makitulog muna sa gabing iyon. Kinagabihan, kinausap ng commander si Sunho ng pribado. Kahit mahigpit ito sa trabaho, mahal pa rin ito ang dating muntik ng maging manugang nito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Sunho ng tawag mula sa isang tindera ng convenience store na nakakita sa kalbong miyembro. Aalis na sana si Sunho, ngunit pinigilan siya ng commander dahil suspended pa siya. Gayunpaman, nakiusap siya na hayaan siyang kumilos dahil ayaw na niyang mahiya sa sarili niya. Noong graduation niya, nangako siyang ipaglalaban niya ang katarungan hanggang sa huli. Naantig ang commander kaya ibinigay nito kay Sunho ang silver handcuff number 8 bilang regalo. Agad namang hiningi ni Sunho kay Lester na i-trace ang lokasyon ng cellphone number ng kalbong suspect.
Nang malaman ni Marie ang balita, ipinadala niya si Lester upang hulihin ang kalbo. Habang mabilis na pinatatakbo ni Sunho ang pink motorcycle, biglang nalampasan siya ni Lester na parang hangin. Ayaw magpatalo ni Sunho kaya lalo niyang binilisan, ngunit naputukan siya ng gulong. Wala siyang nagawa kundi tawagan si Lester upang balikan siya kahit labag sa loob niya. Pagdating ng dalawa sa hideout ng mga gangster, hindi natakot ang mga ito kahit alam nilang pulis ang kaharap nila. Pinrotektahan pa rin nila ang kalbo. Sinimulan ni Lester ang gulo kaya napilitan ding makipaglaban si Sunho. Kasabay nito, sinusundan naman ni Marie at Bianca ang bakas ng kulot na miyembro. Ginawa nitong hostage ang isang matandang lalaki at nakatakas sa harap mismo ni Bianca at Marie. Sa kabilang panig, natapos na ni Sunho at Lester ang mga gangster, ngunit nakatakas ang kalbong suspect sa gitna ng kaguluhan. Pagsapit ng oras ng tagpuan, nagkita ang tatlong miyembro ng Grasshopper Gang sa pantalan. Nang makita ng leader na parehong delikado ang itsura ng dalawang kasamahan niya, natakot siya at tumakbo palayo. Tinawagan pa niya ang pulis dahil hinala niyang ang dalawang iyon ang ghost killer. Pagsikat ng araw, dumating ang mga pulis sa pantalan upang hulihin ang Grasshopper Gang. Nahuli ang kalbo at ang kulot, ngunit nakatakas ang leader. Bago tuluyang mawala, umiti siya ng mapanganib na tila may mas malalim pa siyang itinatago. Bago bumalik sa presinto, inamin ni Sunho na hindi na siya makakabalik kay Marie. Mula nang dumating si Bianca sa buhay niya, nagising muli ang kanyang tapang at determinasyon. Matapos ang operasyon laban sa Grasshopper Gang, pansamantalang nagpaalam si Sunho kay Bianca dahil suspended pa rin siya. Sa presinto, parehong sinabi ng kalbo at kulot na hindi nila alam ang tirahan o pamilya ng kanilang leader. Nagsasama-sama lamang daw sila sa isang lugar upang magnakaw. Mabilis na kumalat sa media ang balitang ang Grasshopper Gang ang nagsuot ng police mascot costume upang makapasok sa drill noong una. Dahil nawala ng kredibilidad ang Public Relations Director, isinumpa nitong pagbabayarin si Sunho. Sa DNA test, tumugma ang DNA ng leader sa mga sample mula sa lungga ng ghost killer. Ngunit peke pala ang pagkakakilanlan nito kaya lalo pang naging mahirap ang pagtunton sa kanya. Sa ospital, nagising na si Mija mula sa coma. Ngunit hinarap siya ng caregiver at pinatay upang iligtas ang sarili nitong anak. Mabilis na nakarating ang balita kina Bianca at sa investigation team. Gumuho si Bianca sa sakit dahil ang tanging taong nakakita sa mukha ng ghost killer ay tuluyan ng nawala. Habang suspended, mag-isang kumain si Sunho sa tabi ng pink motorcycle na parabang naroon pa rin si Bianca sa tabi niya. Sa mga sumunod na araw, sa umaga ay nagpapanggap siyang asawa ng kanyang ina habang inaalagaan ito sa ospital. Sa gabi naman, palihim siyang pumupunta sa labas ng bahay ni Bianca upang bantayan siya habang natutulog. Sa isang inuman kasama sina Lester at Marky, pinayuhan siya ng dalawa na lakasan ang loob at ipagtapat na ang nararamdaman niya kay Bianca. Makalipas ang ilang araw, iminungkahi ng Public Relations Director sa commander na ibalik sa trabaho si Sunho. Akala nila ay naging mabait na ito, ngunit ang totoo, hiniling nito sa disciplinary board na ilipat si Sunho bilang team leader sa malayong Blue Island. Habang masayang hawak ni Sunho ang mga bulaklak upang magtapat kay Bianca, nakatanggap siya ng masamang balita mula sa commander. Dahil kumilos siya habang suspended, ginamit iyon ng disciplinary board bilang dahilan upang ilipat siya sa isla. Nangako ang commander na gagawin nito ang lahat upang maibalik siya sa lalong madaling panahon. Wala nang nagawa si Sunho kundi tanggapin ang utos. Bago umalis, sinabi niya sa kanyang ina na maaaring pumunta siya sa isang napakalayong lugar. Nang gabing iyon, gaya ng dati, pumunta siyang muli sa labas ng bahay ni Bianca upang bantayan siya. Ngunit nang sandaling hihiga na siya, nakita niya ang leader ng Grasshopper Gang na minamanmanan siya. Hinabol ito ni Sunho, ngunit ang nakita lamang niya ay maraming upos ng sigarilyo sa tapat ng bahay. Dinala niya ang mga ito kay Marie upang ipa-DNA test kung tugma ba ito sa DNA ng ghost killer. Doon na rin nabunyag na gabi-gabi pala siyang pumupunta sa bahay ni Bianca upang bantayan ito. Kinagabihan, inutusan ni Marie si Lester na bantayan si Bianca dahil magkasama sila sa team. Naiinis si Sunho, ngunit wala siyang magawa. Kahit magkaribal sila ni Lester, sinabi pa rin ito kay Bianca na gabi-gabi siyang binabantayan ni Sunho at malapit na rin itong ilipat sa isla. Nabigla ng husto si Bianca. Kinabukasan, pumunta si Bianca sa commander upang hilinging ibalik si Sunho sa trabaho. Nangako siyang mahuhuli nila ni Sunho ang ghost killer sa loob ng isang linggo. Nakita ng commander ang determinasyon sa mukha ni Bianca kaya binigyan siya nito ng pagkakataon. Masayang-masaya sina Lester at Marky nang bumalik si Sunho. Ngunit kahit masaya sila, malinaw na ang pangunahing layunin nila ay mahuli ang leader ng Grasshopper Gang at ang ghost killer. Dinala ni Sunho si Bianca sa isang pribadong silid at niyakap siya bilang pasasalamat. Doon niya ipinagtapat na gusto niya ito. Sinabi naman ni Bianca na sasagutin niya ang damdamin ni Sunho kapag natapos na ang ghost case. Pagkatapos nito, nagplano ang buong team na hanapin ang mga taong nakipagtransaksyon sa Grasshopper Gang. Agad silang kumilos ng may matinding determinasyon. Sa kanilang investigasyon sa isang middle-aged man, nalaman nilang may babaeng gumagawa ng peking dokumento para sa leader ng Grasshopper Gang. Mabilis nila itong nahuli at tinakot hanggang sa napilitang sabihin ang lugar kung saan siya makikipagkita sa leader. Kasabay nito, lumabas ang resulta ng DNA test sa mga upos ng sigarilyo. Tugma ito sa DNA ng ghost killer. Agad sumakay sina Sunho at Bianca sa motorsiklo at mabilis na nagtungo sa station upang hulihin ang leader. Sa gitna ng habulan, nahila ni Bianca ang kwintas mula sa leeg nito. Nakilala niya ito bilang kwintas na binili niya noon para kay Eugene. Dahil sa matinding habulan, naipit nila ang leader sa isang dead end. Tinangka nitong atakihin si Sunho, ngunit madali itong napabagsak.
Nang makita niya si Bianca, sinabi nitong buhay pa ang kapatid niyang si Eugene. Agad siyang nagtanong kung nasaan si Eugene, ngunit pinigilan siya ni Marie dahil kailangang sundin ng mga pulis ang tamang proseso. Dahil sa pagkakahuli sa leader, naibalik si Sunho sa serbisyo. Agad nagsimula ang interrogation. Ang tunay na pangalan ng leader ay Kim Ji-joon. Sa isang pagnanakaw kasama ang kanyang mga kasabwat, may natuklasan siyang malaking sikreto. Nakita ni Ji-joon ang isang malaking maleta na nakatago sa tunel. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita si Eugene na buhay pa at humihinga. Dahil natakot siyang madawit sa kaso ng pagpatay, hinablot niya ang kwintas ni Eugene at agad tumakas. Hindi makapaniwala si Bianca sa narinig kaya padabog siyang pumasok sa interrogation room. Nawalan siya ng kontrol sa emosyon at kinailangang pigilan ni Sunho habang pinalabas naman siya ni Marie. Pagkatapos nito, kinausap ni Sunho ang kalbo at kulot na miyembro ng Grasshopper Gang upang kumpirmahin ang testimonya ni Ji-joon. Pareho nilang sinabi ang parehong kwento, ngunit wala raw silang nakitang maleta. Ang nakita lamang nila ay si Ji-joon na takot habang tumatakbo palayo. Ipinaliwanag ni Ji-joon na natagpuan ang kanyang DNA sa hideout ng Ghost Killer dahil 70% ng mga ninakaw nilang wallet ay ibinebenta nila sa iba't ibang tao. Posible raw na isa ring mandurukot ang tunay na Ghost Killer. Kahit kulang pa sa ebidensya, pinilit pa rin ni Marie si Ji-joon at ang kanyang mga kasamahan na ibigay ang lahat ng pangalan ng kanilang mga naging kliyente. Kinabukasan, pagbalik ni Sunho sa presinto, nalaman niyang birthday pala ni Bianca. Nais ni na Lester at Marky na magdaos ng simpleng birthday celebration para sa kanya dahil wala itong pamilya. Pagdating ni Bianca, nagulat siya nang makita ang handang sorpresa ng kanyang mga kasamahan. Ngunit mas lalo silang nagulat nang bigla siyang lumabas ng presinto. Kasunod nito, dumating si Lester na may dalang bulaklak para kay Bianca. Ipinaliwanag naman ni Bianca na hindi pa siya kailanman nakaranas na may magdiwang ng kanyang karawan. Labis siyang naantig, ngunit lalo lamang siyang nag-alala kay Eugene dahil birthday rin iyon ng kanyang kapatid. Maghapon siyang sinamahan ni Sunho at Lester hanggang sa gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang gabi ring iyon, humingi siya ng tawad sa dalawa dahil sa pagiging makasarili niya. Magkasama silang uminom ng beer upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Kinabukasan, hindi sinasadyang narinig ng commander na inalis ni Marie si Bianca sa investigasyon. Pinagalitan nito ang anak dahil sa sobrang kalupitan at tinanong kung naiinggit ba ito kay Bianca. Nalungkot din ang commander sa kalagayan ni Bianca, ngunit sumabog naman si Marie. Pakiramdam niya ay hindi kailanman naging proud ang kanyang ina sa kanya kahit anong sipag at husay pa ang ipakita niya sa trabaho. Pagkatapos noon, lumabas siya ng sasakyan at napaiyak ng todo. Nakita siya ni Sunho, ngunit alam niyang sa mga ganitong pagkakataon, mas mabuting hayaan muna si Marie mag-isa. Kaya nakiusap siya sa commander na unawain at samahan si Marie dahil hindi na niya kayang gawin yon tulad ng dati. Sa libing ni Mija, labis ang lungkot ni Bianca dahil wala siyang nagawa upang mailigtas ang dating kasamahan. Pagkaalis ni Bianca at Sunho, nalaman ni Lester na minsan nang nagbitiw si Mija sa serbisyo dahil sa isang nakakahiyang insidente. May nahuli raw itong anak ng isang makapangyarihang tao na manyakis, ngunit dahil wala siyang ebidensya, napilitan siyang lumuhod at humingi ng tawad upang hindi mawalan ng trabaho. Doon naalala ni Lester ang katotohanan. Ang totoong lumuhod noon ay siya mismo, hindi si Mija. Ginamit lamang ni Mija ang kwento upang makapagbitiw ng hindi nabubunyag ang nangyari. Napagtanto ni Bianca na maaaring may mabigat na dahilan kung bakit iniwan ni Mija ang serbisyo. Kasabay nito, natapos ng Grasshopper Gang ang listahan ng kanilang mga naging kliyente. Napansin ni Lester ang isang pasyente sa mental hospital na nagngangalang Chunjin. Pinaghinalaan ni Marie na si Chunjin ang ghost killer kaya agad siyang nagtungo sa mental hospital kasama ang buong team. Sa tulong ng dating kasamahan ni Mija, nalaman ni Sunho na nasangkot si Mija sa isang kaso 3 taon na ang nakalipas. Isang mentally unstable na palaboy ang nagtulak sa isang batang babae sa riles ng tren at namatay ito. Doon naisip ni Bianca na maaaring konektado rito ang mga damit pambata na nakita nila sa hideout ng ghost killer. Sa mental hospital, matagumpay na nakakuha si Marie ng fingerprints ni Chunjin. Agad itong ipinadala ni Lester sa forensic lab gamit ang lata ng kape. Sama-sama, natukoy ng forensic team na ang fingerprint ng psychopath na si Chun ay tumutugma sa fingerprint ng ghost na nakita sa barya. Dahil dito, mabilis na bumalik ang dalawang koponan sa Psychiatric Institute upang hulihin ang psychopath. Maingat na sinabi ni Sunho sa nurse na bantayang mabuti ang kanyang ina at huwag itong palabasin ng silid dahil napakadelikado ng sitwasyon sa oras na yon. Ngunit pagkaputol pa lamang ng tawag, biglang tumakbo palabas ang caregiver sa sobrang takot. Siya pala ang nagbukas ng pinto para sa psychopath. Hindi niya alam na nasaksihan ng ina ni Sunho ang lahat ng nangyari. Matinding tingin agad ang ibinigay ni Chunjin sa matanda. Mabilis na sinenyasan ng caregiver ang ina ni Sunho na manahimik bago niya inilayo ang psychopath. Pagdating ng mga pulis sa lugar, nakatakas na si Chunjin. Agad na pinuntahan ni Sunho ang silid ng kanyang ina, ngunit wala na ito roon. Sinabi ng 2 pulis na nakita nilang nagmamadaling umalis ang caregiver ilang minuto na ang nakaraan. Doon lamang napagtanto ni Sunho ang mga kahina-hinalang kilos, kakaibang ekspresyon, at mga kasinungalingan ng caregiver tungkol sa kanyang anak. Samantala, palihim na sinundan ng ina ni Sunho ang caregiver at si Chunjin hanggang sa water engineering room ng ospital. Doon, nakiusap ang caregiver na iligtas ang kanyang anak. Ginagawa niya ang lahat upang protektahan si Chunjin mula sa tunay na ghost killer. At doon lumabas ang nakakagulat na katotohanan, ang tunay na ghost ay ang leader ng Grasshopper Gang na si Ji-joon. Sa kabilang banda, natuklasan ni Bianca na ang batang babaeng namatay sa aksidente 3 taon na ang nakararaan ay anak ni Ji-joon.
Agad niya itong iniulat kay Marie. Kasabay nito, nakatakas naman ang grasshopper gang mula sa detention center. Nahulaan ni Marie na sinadya ni Ji-jeon na idiin si Chun-jin bilang ghost upang mailigtas ang sarili. Mula rin sa CCTV footage, natuklasan ng pulisya na ang caregiver ay mismong ina ni Ji-jeon. Sa water engineering room, hawak na ni Ji-jeon ang lubid na gagamitin niya upang patayin si Chun-jin. 3 taon na ang nakararaan, abala si Ji-jeon sa pangungupit sa istasyon upang kumita ng pera nang makita niya ang kanyang anak na nasa panganib. Habang sinusubukan niyang iligtas ito, naaresto siya ni Officer Mija. Kasabay nito, itinulak ni Chun-jin si Eugene dahilan upang aksidenteng mahulog sa riles ang anak ni Ji-jeon at mamatay. Dahil sa galit at puot, sinisi ni Ji-jeon ang kanyang ina dahil mas inuna raw nito ang paghahanap buhay kaysa pag-aalaga sa kanyang anak. Sinubukan ng caregiver na iligtas si Ji-jeon mula sa kadilimang nilalakaran nito, ngunit nabigo siya. Sa huli, hinarap ni Ji-jeon si Chun-jin na halos maihina sa takot. Bago siya patayin, nagsalita pa si Ji-jeon tungkol sa hustisya at moralidad kahit hindi naman naintindihan ni Chun-jin ang kanyang sinasabi. Pagkatapos nito, brutal niyang pinatay si Chun-jin. Lingid sa kanya, nasaksihan ng ina ni Sunho ang lahat mula sa madilim na sulok ng silid. Pagdating ni Sunho at Bianca sa lugar, dugo na lamang ang nadatnan nila. Wala na rin ang bangkay ni Chun-jin dahil itinago na ito ng iba. Nang matagpuan ni Sunho ang kanyang ina, nanginginig ito sa matinding takot habang unti-unting bumabalik ang alaala tungkol sa kanyang anak. Piliting pinaalala ni Sunho sa kanyang ina kung sino siya, ngunit lalo lamang nitong ikinagulo ang babae. Kaya pinigilan siya ni Bianca at dinala nila ang matanda pabalik sa kwarto nito. Samantala, nagkunwaring delivery workers ang dalawang kasamahan ni Ji-jeon upang makatulong sa pagtakas nito mula sa ospital gamit ang isang truck. Pagbalik ni Bianca sa crime scene, nakita niya ang isang laptop at papel na iniwan sa tabi ng checkpoint. Sa kabilang banda, namataan naman nina Lester at Marky ang kalbo at kulot na miyembro ng grasshopper gang. Nagkaroon ng matinding habulan na parang eksena sa pelikula, ngunit sa tulong ni Marky ay matagumpay nilang nahuli ang dalawa. Habang ipinagdiriwang nila ang pagkakahuli sa mga suspect, sa kanila naalala na may nakalimutan sila. Pagbalik nila sa truck, nakatakas na si Ji-jeon na kanina pa pala nagtatago sa likod ng sasakyan. Mula sa video sa laptop, napanood ni Bianca ang katotohanan, si Eugene ang hindi sinasadyang nagtulak sa anak ni Ji-jeon sa riles ng tren. Mula noon, ginawa ni Ji-jeon na target ang lahat ng taong naroon sa insidente. Pagkatapos maitago ang bangkay ni Chun-jin, nagmamadaling umuwi ang caregiver habang sariwa sa isip nito ang araw na dinukot at inatake ng kanyang anak si Eugene. Alam niyang pumapatay na ang sariling anak, ngunit wala siyang nagawa kundi manood lamang. Sinundan niya si Ji-jeon hanggang sa isang madilim na tunnel. Nang matuklasan nitong buhay pa si Eugene, muli sana niya itong papatayin, ngunit napilitan ang caregiver na gumawa ng isang desperadong desisyon. Dahil sa ingay sa riles, nagulat si Ji-jeon kaya napaatras siya at napilitang tumakas. Sa kasalukuyan, nakauwi na ang caregiver at mahigpit nitong bilin kay Eugene na huwag pagbubuksan ang kahit sinong estranghero. Lalabas lamang daw siya upang kumuha ng pera at pagkatapos ay aalis na silang dalawa roon. Samantala, natunton na ni Bianca ang bahay ng caregiver. Agad siyang sumugod papasok, ngunit pinigilan siya ni Eugene mula sa loob. Sa sandaling iyon, nakilala ni Eugene ang boses ng kanyang ate sa labas ng pinto. Nang tuluyang mabuksan ni Bianca ang pinto, wala na roon si Eugene dahil naisama na siya ng caregiver. Ang naiwan lamang ay isang suklay na may hibla ng buhok ng babae. Kahit kumpirmado ng si Ji-jeon ang tunay na ghost, hindi pa rin alam ng investigasyon kung paano niya naisasakay ang mga bangkay sa ghost train. Gusto niyang ipaalam sa buong mundo na ang mga taong iyon ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kinabukasan, nagkalat sa iba't ibang istasyon sina Sunho at Marie habang nakadisgis. Napansin ni Bianca ang isang peking notice na nagsasabing sarado ang isang train car. Agad nilang naisip ni Sunho na iyon ang pinagtataguan ni Ji-jeon. Habang umaandar ang tren, naisara ni Ji-jeon ang pinto kaya hindi makapasok sina Bianca at Sunho. Sa sobrang desperasyon ni Bianca, paulit-ulit niyang tinanong kung buhay pa ba si Eugene o hindi, ngunit hindi siya sinagot ni Ji-jeon at lalo lamang siyang nilito. Pagkatapos noon, tumalon si Ji-jeon palabas ng tren sa pagitan ng platform at ng exit gate. Napaiyak na lamang si Bianca sa sobrang sakit at desperasyon. Sinubukan naman siyang palakasin ni Sunho gamit ang pag-asa at paniniwala. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Bianca kung paano naisasakay ng ghost ang mga bangkay sa tren. Kasabay nito, lumabas ang resulta ng DNA test mula sa buhok na nasa suklay. Tumugma ito sa DNA ni Bianca. Ibig sabihin, buhay pa si Eugene. Pagkatapos maglakbay ng malayo, nakituloy ang caregiver at si Eugene sa bahay ng isang kamag-anak. Kahit 2 taon nang hindi nakikita ang kanyang ate, nakagawian pa rin ni Eugene na gumuhit ng daan pauwi. Ngunit hindi pa sila nakakapagpahinga ng tawagan muli ni Ji-jeon ang caregiver. Dahil dito, agad niyang isinama si Eugene upang magtago muli at pinagbawalan ang kamag-anak na sabihin sa iba na naroon sila. Habang nakasakay sila sa taxi, nakita ni Eugene na dumating si Bianca sa bahay ng kamag-anak. Nais sana ng caregiver na makabalik na si Eugene sa kanyang ate, ngunit sa loob ng 2 taon na magkasama sila, naging tunay na maglola na ang turinan nila sa isa't isa. Dahil dito, pinili ni Eugene na manatili sa caregiver. Pagkatapos noon, dumiretso ang caregiver sa psychiatric hospital. Samantala, nagtungo sina Sunho at Bianca sa isang hotel upang hanapin ang caregiver at si Eugene. Nang matagpuan ni Bianca ang caregiver, bigla siyang itinulak nito bago tumakbo palayo. Naghabulan sila hanggang rooftop kung saan wala nang matatakbuhan ang caregiver. Doon niya inamin kung bakit niya itinago si Eugene.
Ayaw niyang magpatuloy si Jijeon sa paggawa ng kasamaan at pagpatay. Naniniwala siyang kapag may nangyari kay Eugene, tuluyan nang mawawasak ang kanyang anak. Hindi naman balak ni Bianca na hulihin ang caregiver. Ang gusto lamang niya ay malaman kung naging maayos ba ang buhay ng kanyang kapatid sa nakalipas na 2 taon. Ngunit bago pa man sabihin ng caregiver kung nasaan si Eugene, biglang dumating si Jijeon mula sa likuran. Humingi ng tawad si Bianca kay Jijeon bilang nakatatandang kapatid ni Eugene dahil hindi niya napigilan ang aksidenteng pagkamatay ng anak nito. Ngunit bingi na si Jijeon sa kahit anong paliwanag dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak. Nang insultuhin niya sina Bianca at Eugene, hindi na napigilan ni Bianca ang sarili at tinutukan siya ng baril. Gayunpaman, nanaig pa rin ang awa ni Bianca kaya ibinaba niya ang baril. Sinamantala ito ni Jijeon at agad niyang sinakal si Bianca gamit ang lubid hanggang mawalan ito ng malay. Pagkatapos noon, pinilit niya ang kanyang ina na sabihin kung nasaan si Eugene. Bago nito, nakiusap na ang caregiver sa nurse na tulungang makatakas si Eugene, ngunit nagdalawang isip pa rin ang dalaga. Sa huli, inamin ng caregiver na mali ang paulit-ulit niyang pagtatakip sa mga krimen ng kanyang anak. Habang tumitindi ang sitwasyon, biglang dumating si Sunho dahilan upang hilahin ni Jijeon si Bianca at magtago. Sa sobrang desperasyon, pinili ng caregiver na tumalon mula sa rooftop upang magising si Jijeon sa katotohanan. Sa pagkakataong ito, hindi tumakas si Jijeon at agad siyang lumapit sa kanyang ina sa huling sandali nito. Biglang dumating din si Eugene dahilan upang hindi na kailangang hanapin pa ni Jijeon ang dalaga. Habang balak niyang saksakin si Eugene, narinig niyang tinawag nito ang kanyang ina bilang lola. Sinabi rin ni Eugene na magiging mabait siyang apo nito. Dahil dito, nag-alangan si Jijeon. Ngunit bago pa siya makakilos, binaril siya ni Sunho at tuluyang napatay. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan palabas. Hinabol ni Bianca si Eugene hanggang sa mahinto sila ng paparating na tren. Sa pagkakataong iyon, pinili ni Eugene na tumalikod at umalis sa halip na bumalik kay Bianca, bagay na labis na nagpasakit sa kanya. Lumipas ang mga araw at napiling magsalita si Sunho tungkol sa kaso ng ghost. Habang namimigay siya ng flyers, hindi niya sinasadyang makita si Eugene na palaboy habang may hawak na papel na naghahanap ng kamag-anak. Sinabihan ni Sunho si Eugene na tanungin ang kanyang ate kung kailangan pa ba nito ang isang kapatid na tulad niya. Kahit minsang iniwan ni Bianca si Eugene, hindi ito tumigil sa paghahanap at paghihintay sa kanya. Palihim na sinundan ni Sunho si Eugene at napagtanto niyang kabisado pa rin ito ang daan pauwi. Pag-uwi ni Eugene, nadatnan niyang natutulog si Bianca sa sahig. Humiga si Eugene sa tabi ng kanyang ate dahilan upang magising ito. Matapos ang mahabang panahon, muling nagkita ang magkapatid at nangakong hindi na nila muling iwan ang isa't isa. Kinabukasan, masayang bumisita si Sunho sa kanyang ina, ngunit nalaman niyang bumalik na naman ito sa pag-isip na isa siyang 18 years old na dalaga at hindi na naman siya nakilala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nalungkot si Sunho dahil pakiramdam niya ay iyon na ang pinakamapayapang kalagayan para sa kanyang ina. Sa isang family outing, binigyan ni Sunho si Eugene ng kwintas na may nakalagay na pangalan at contact number upang hindi na ito muling mawala. Nang gabing iyon, muling tinanong ni Sunho si Bianca tungkol sa sagot nito sa kanyang pag-amin ng nararamdaman. Matagal na nag-atubili si Bianca bago tuluyang sabihin na gusto niyang gawin nila ang sinabi noon ni Sunho, ang magkaroon ng totoong date. Nagulat si Sunho nang makita niyang sobrang ganda at maaliwalas ni Bianca sa araw ng kanilang date. Nang tanungin niya kung ano ang gusto nitong gawin, mas lalo siyang nagulat sa sagot nito. Ayon kay Bianca, marami na silang pinagdaanan at nagawa ng magkasama, kaya ang gusto na lamang niya ay manatili silang magkatabi at walang ibang gawin. Maliban sa pagbabahagi nila ng kanilang unang matamis na halik. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.